Kapitulo 3. Tungkol sa muling kapanganakan. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Nagtanong si Nicodemus, "Paanong may papanganak na muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay may espiritual na buhay. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang mga ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan ang gagaling o saan pupunta. Ganyan din ang sinumang ipanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagtanong si Nicodemus, "Paano pong mangyayari yon?" Sumagot si Jesus, "Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sinumang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit." Sinabi pa ni Jesus, "Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang ay gayon din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag, dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag, dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos." Si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa Judea. Nanatili sila roon at nagbautismo ng mga tao. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao upang magbabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, "Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala niyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin, at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao." Sumagot si Juan, "Walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos.
Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganon din sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Ang nagmula sa langit. Sinabi pa ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakikita at narinig niya sa langit, ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos, dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang Kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kapitulo 4. Si Jesus at ang babaeng taga-Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan, at mas marami na ang nabautismuhan niya, kahit na hindi mismong si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sychar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga-Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano, at babae pa. Bakit po kayo makikinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Sinabi ng babae, "Malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw." Sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo na wala kang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo." Sumagot ang babae, "Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito, pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi
na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba nyo, ngunit kilala naming mga Hudyo ang sinasamba namin dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo, at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo." Nang sandaling iyon, dumating ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtaka sila nang madatnan nilang nakikipag-usap siya sa isang babae, pero wala ni isa man sa kanila ang nagtanong kung ano ang kailangan niya. At hindi rin sila nagtanong kay Jesus kung bakit nakikipag-usap siya sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Samantala, pinapakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, "May pagkain akong hindi ninyo alam." Kaya nagtanungan ng mga tagasunod niya, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi niyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan niyo ang mga taong dumarating, para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos, at ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano ang sumampalataya. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila, at nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, "Sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya. At alam namin siya nga ang tagapagligtas ng mundo." Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi ng isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili niyang bayan. Nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Muling bumalik si Jesus sa bayan ng Kana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta na sa Capernaum at pagalingin ang anak niyang nag-aagaw buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya,
Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo makakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo naniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi, magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at tumuwi siya. Habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras ito gumaling. Sumagot sila, kahapon po ng mga 1:00 ng hapon ay nawala na ang lagnat niya. Naalala ng opisyal na ng oras ding yon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang ikalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling niya sa Judea.